Mayroong isang ama na nagngangalang Phoenix na nagtatrabaho ng labis para sa kanyang pamilya upang mapunan ang pangangailangan ng mga ito. Ngunit, ang kapalit naman niyon ay nawawalan siya ng oras sa kanyang asawa at anak. Isang araw, nagkaroon ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan sa loob ng tahanan dahil ang kanyang asawa at anak ay umalis at hindi na niya naabutan sa bahay. Kaya napaisip si Phoenix hanggang ito ay nawala ng gana sa mga bagay-bagay. Kaya naman agad itong pumunta sa isang social worker na si Marie Chris upang magpa-counsel. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga po din. Ano po ang sa atin? Napunta po ako dito para po humingi ako ng tulong. Ay, opo, pasok po kayo. Upo muna po tayo dun sa bako. Upo kayo dyan, tay. Ano pong tulong ang gusto natin? Ano pong kailangan natin? Ako po ay napunta dito para po humingi sa inyo tulong dahil ako po ay mayroong problema. Opo. Problema po saan tayo? Sa aking pamilya dahil may kanyang iniwan kasi yung aking pamilya. Bakit po kayo iiwan? Sa madaling salita niyan, ako ay dahil siguro sa nawalan ako ng oras sa pamilya. Hindi ko alam kung bakit ganun-ganun na lang ako hindi mo Paano nakapamilya. mo po nasabi wala na kayong oras sa inyong pamilya? Ay, ganito po kasi yan. Ako po isang empleyado ng isang kumpanya. So, ako din ay nag-work ng 24 hours a day. Halos wala na akong time sa kanila at hindi ko lang nabibigyan sila ng oras. Kaya siguro ganun ako, kaya iniwan ako. May pagkakataon po na nag-duty kayo na halos hindi na po kayo nauwi. Opo. Mga ilang araw po yun. Kunyari sa isang linggo po. May isang beses po na 24 hours ang trabaho sa isang linggo. Ganun po. Yes po, ganun man. Ay, hindi ko rin pa alam kung bakit ganun yung asawa ko kasi hindi naman siya ganun dati. Alam naman niya yung trabaho ko na ganun nga din, na busy talaga. Ay, ibig sabihin po ay nalaman niyo na lang po na wala na siya. Paano po kayo iniwan? Nagpaalam po ba siya o ano? Totoo po niyan ma'am, may mga asawa ko po is lahat lang po sa bahay, wala po sila. Kasama niya po yung aking dalawang anak. Hindi pala alam kung saan po sila nagpunta. Hindi po siya nagpaalam. Hindi naman po. Bago po mangyari yun ay ano po ang pakikitungo din sa isa? Yung asawa niyo po, paano kayo pakitungo pag nasa bahay kayo? Sa totoo po niyan ay yung aking po asawa is hindi ko na po masyadong nakakausap. Pag nasa bahay dahil pag-uwi ko po galing trabaho, diretso tulog na rin po ako. Bihira ko na rin po kami makausap. Kahit po sa pagkainan, kunyari dadating kayo sa bahay, kakain ka o hindi ka na kumakain sa bahay. Ay, ganito po kasi yun. Ako po kasi minsan kumakain ako sa labas na lang. Dahil syempre sobrang pagod ng aking trabaho. Galing ako sa trabaho, gusto ko nang tumulog. Magpahinga ba? Ganun. Siguro tayo ay si nanay ay naghahanap din ng attention sa inyo. Bilang asawa, syempre, meron pa rin tayong kaya kayo asawa, syempre, gusto niya maramdaman na mahal na tayo, mahal mo siya. Ganon din yung mga anak mo. Kaya magkaroon ka din ng oras para sa kanila para kayo yung gusto na tayo. Pero sa ano po ninyo, ano po ba ang gusto niyong mangyari? Gusto ko sana na may balik po sa akin ng pamilya dahil nakakamiss rin po na magkaroon ng mga nag-aalaga sa akin. Dahil mahirap naman po sa isang tao na lalo na po sa akin po is may anak na tawag, may pamilya. Tapos bigla-bigla po sila mawawala sa akin. Kumbaga nangulilan po ako na gusto ko rin po maramdaman ulit yung pagmamahal ng isang pamilya. Opo. Ay, kung gusto mo tayo silang ibalik, anong plano mo? Kasi mamaya, pilitin mo silang bumalik, pero ang pakikitungo mo pa rin doon is, syempre, alam mo na rin na sinabi mo na rin sa sarili mo na parang nagkulang ka. Anong magandang kayang gawin para
mas maibsan yung nararamdaman nila na gano'n ang pagkukulang. Yun nga po is, gusto ko pong mamigay ng tawad, tapos gawin ko yung mga part bilang isang anak at gampanan ko ulit ang role ko sa aming pamilya at para mas maging maayos na rin ang aming pagkikita sa isa't isa. Maganda tayo ang layunin mo, anong gusto mo ngayon. Kung gusto mo talaga silang ibalik ay hanap tayo ng tulong or tutulungan ka namin kung ano yung kaya namin gawin at hanap tayo ng maaaring way para makakonect ulit sa kanila. Pero meron po kayong contact sa asawa niyo po? Meron naman po akong contact dito. Like cellphone number po? Ako meron po. Pero natatawagan naman po niyo siya or nakakausap niyo siya? Isa ngayon po is, natawagan po siya pero hindi niya po sinasagot ang aking tawag. Pero alam mo po kung nasa ang lugar silang ngayon? Yun nga po mamanano ko kasi syempre gusto ko malaman yung kanyang kalagayan sa kanila ng aking pamilya. Pero hindi ko alam kung nasaan sila dahil hindi na sinasagot ang aking mga tawag. Okay. Kung ganun po ay hanap tayo ng paraan para mahanap sila po. Opo. Tapos yung layunin niyo po na papabalik sila at mapadamdam ulit sa kanila na mahal mo sila ay magandang gawin po para sa kanila, para hindi na sila mag-isip sa'yo ng kung ano at para maramdaman nila na mahal mo sila sa pamilya. Ano po? Sige po. Kahit. Opo ma'am, maraming salamat po. Walang ano man po yun tayo. Ang mahalaga ngayon ay nagkaroon ka ng linaw at hindi mo pinabayaan yung sarili mo na malubog sa mga nararamdaman mo. At lagi mong isipin na nandito lang ako, nandito lang kami, para handang tumulong sa mga nararamdaman mo or kung maibsan yung anumang hirap ang nasa dibdib mo ngayon. Opo, salamat po. Maraming salamat din po, Tay.